Ito maganda pala to. Ito pala yung pangalawang topic natin dito. Okay? Naalala ko na. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga ka-Streetwise, so alam naman po natin na malaki po yung chance na talagang ipapa-aresto na nga po si Kibuloy. Hindi lang po sa Senate, pati rin po sa Congress. Pero yun nga mga kababayan, pinaghahandaan na po yung pag-aresto kay Kibuloy at ngayon po pinakita po on public kung saan siya madidetain. Para mas brutal, kung saan siya makukulong. Wala ka pala Kibuloy, makukulong ka pala eh. Oh, kung totoong appointed son of God ka, pag nakulong ka, pag na-detain ka, hatiin mo yung yung nangyari kay Moises. 'Di ba si Moises, 'di ba hinatin niya yung dagat? So ganoon, kapag nakulong si Kibuloy, maganda, hatiin niya yung selda. So ito naka-public ngayon, pinakita ngayon on public kung saan nga po makukulong si Kibuloy. Okay, so galing ito sa PTV4. So, panoorin natin to Handa na ang detention cell na paglalagyan kay religious leader Apollo Kibuloy sa Kamara sakaling tuluyan na siyang ipaaresto ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ipinakita ito sa media ng Office of the Sergeant of Arms, maginhawa sa lugar na may common area, aircon, Wi-Fi, CCTV, at may mga pribadong kwarto at comfort rooms. Una nang naglabas ng contempt order ang House Committee on Legislative Franchises laban kay Kibuloy dahil sa paulit-ulit niyang pagliban sa mga pagdinig ng Kamara. Pero hindi pa ito naisisilbi sa kampo ni Kibuloy dahil humirit sila ng ilang araw bago ito ipatupad. Sa Senado, nilinaw ni Senador Robin Hood Padilla na hindi niya dinidepensahan si Pastor Apollo Kibuloy. Anya, pinairal lamang niya ang nasa rules ng Senado. Inihirit din ni Padilla na kumaring online na lamang padaluhin sa pagdinig si Kibuloy. Naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, mayroong problema sa security. Kasi ako lang, alam ko na sa komunista na mayroon na siyang security problem kasi talaga lumaban sa doon. Para sa akin, kung mapapayagan sana. Tanga-tanga ni Robin, no? Actually, ito lang hindi ko talaga makuha, no? Bakit takot na takot sila sa komunista? Hindi ko talaga makuha yon. Kasi alam naman po natin, di ba, kung yung komunista lang naman, yung pag-uusapan natin, hindi naman po kasi illegal maging komunista. Hindi siya illegal. Kasi yung komunista po, isa po yung ideology. Yung hindi po, yung pinagbabawal po, is yung mga komunista na may hawak po ng armas. Tama, Commander Al, di ba? Alam ni Commander Al yan. Okay. So ngayon, ang tanong dito, sige, for the sake of the argument kay Robin Padilla, yung sinasabi niyang komunista na may hawak ng armas, ang tanong, ilan na lang ba sila? 1,000 na lang yan. Bakit takot na takot kayo dyan? 1,000 na lang yan. Pinupulbos na po siya ng gobyerno ngayon. Di ba nakita ninyo, di ba, yung sarali nila, di ba? Yung sarali nila sa Liwasang Bonifacio. Palagi nila sinusumbat na, si Kibuloy lang, di ba? Si Ka Eric na namamaos na nga no. Si Kibuloy lang ang nag-iisang lumaban sa mga NPR. Sabi niya gano'n, palakpakan yung mga amoy palmolive. Boo! Boo! Gano'n, di ba? Gano'n, palakpakan sila, di ba? Pero ngayon, ang tanong nga dito, 1,000 na nga lang. Tama, Al, di ba? 1,000 na lang sila 1,000 na lang yan Pinupulbos na nga sila ngayon So bakit masyado nyo naman ginagamit? Hindi lang po si Kibuloy, pati si Sara Duterte. Pati si Sara Duterte. Ganun din. Kasi yung mga kababayan, yung ideology po ng komunista, hindi naman illegal yan. Di ba? Ganun, kasama sa constitution natin yan May karapatan bawat isa Pero sabi nga, di ba, yung armadong pakikibaka, doon tayo may problema. Ayun ang illegal. So, ewan ko lang, no, kung anong, kasi ang totoo nito mga kababayan, ginagamit na lang po talaga nila yan. Yung mga komunista na yan, yung mga may armas. Hindi ko lang kasi mabanggit palagi kasi bawal sa YouTube Mahigpit yung YouTube sa akin ngayon. So yun. Ewan ko lang pero 'di ba? Kung di kayo agree, pero sa akin napaka-OA. Paubos na sila. Yung pinaka-peak po niyan, pumalo sila ng 25,000. Ganyan po karami yung miyembro po ng armadong pakikibaka ng mga komunista. 25,000 sila. So ngayon, 1,000 na lang.
So ano pang kinakatakot ninyo? Sir Takero, naamoy mo ba yung amoy Palmolive? So yan, okay. So ngayon, pinakita ngayon yung kulungan ni Kibuloy. Actually, may aircon, di ba? May aircon, di ba? Tapos malaki, may sariling CR, di ba? Well, kasi ang gagawin po kasi kay Kibuloy, ito yung malinaw dito. Hindi naman po kasi conviction 'yon. Detention lang po 'yon. I-detain lang po siya. Hangga't hindi po siya sumasagot sa mga katanungan sa kanya, naka-detain lang po siya. Ganun lang 'yon. Di ba? So, 'yon. So, maganda yung kulungan. So, may sariling CR, may sariling dining room, may sariling kwarto, naka-aircon. Baka siguro meron din sigurong kasamang spiritual worker na babae na amoy Palmolive. 'Yun, siguro mabubuhay na si Kibuloy nun. Baka ganun. Siguro kahit na habang buhay na si Kibuloy doon, 'di ba? Libre pa pagkain noon, 'di ba? Oh. Tapos meron pa siyang kasama na spiritual worker na amoy Palmolive. Eh di matutuwa lang si Kibuloy doon, 'di ba? So ngayon, ito. So kasi mga kababayan kasi, ang tanong dito, okay. Medyo natatangahan lang talaga ako ng konti sa kay Zubiri. Well, yung Congress kasi pinagbigyan din po kasi yung Congress pinagbigyan din po kasi ng Congress si Topacio para i-delay nga po yung pag-aresto. 'Di ba? Nakiusap, 'di ba? Nakiusap yung abogado. So, pinagbigyan. Pero nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, yung sa Senate po kasi wala naman po kasi nakiusap. Pero nakakagulat dito, bakit binigyan ng show cause order? Pwede namang ipa-aresto ka agad yan eh. Pwede namang sabihin na ni Rizon Teberos, yung Senate Sergeant of Arms, kausapin na natin yung PNP, tsaka yung mga sundalo, arestuin na si Kibuloy. Pwede na sabihin ng Senate yun. Yun nga lang, ang ginawa ni Zubiri, dinilayed pa ng show cause order. So para saan? At mga kababayan, nakontenta rin po natin yan na wala po sa procedure ng Senado ang magbigay po ng show cause order. Walang ganon. At yung ginagamit nga po ni Zubiri na kaso po ng Parmali para i-connect po kay Kibuloy, hindi rin po connected. So para saan? Malay ba natin kung nagtatago na yan? Okay. So ngayon, ito yung show cause order nga po na nilabas ni Rizon Teberos. So kailangan sumunod ni Rizon Teberos kasi nga, Senate President yung may sabi. So ito, 48 hours nakalagay dito yun, no? You are hereby ordered to show cause within a non-extendable period of 48 hours. Okay. So ito 'yon. So issued March 13, 2024. So March 15 na ngayon. So arrestuin na si Kibuloy. And then mga kababayan, sumagot po 'yan. Ito yung sagot nga po ni Kibuloy. So, Congress of the Philippines Senate. Yan. So, sumagot ngayon si Kibuloy. Sino bang pumirma nito? Walang pumirma, no? Yung receive lang to eh. Ito. Si Melanio Elvis M. Balayan. So, ito yung nagbigay nga po ng sagot sa show cause order. So, ito, ang sabi nga po yung sagot nga po talaga ito ito yung sagot ng kampo ni Kibuloy. Compliance and legal justification. Responded Pastor Apollo Kibuloy, Mr. Kibuloy na lang pala, no? Okay. For true counsel, most respectfully stated that prefatory. Okay. The chairperson, Rizon Teberos, so ito pala. Okay. So sabi dito, no? The chairperson, Rizon Teberos, yun din ang layunin ng committee. So ito kasi yung sinabi ni Rizon Teberos. Okay? Yun din ang layunin ng komite alias David na kung ano po iyong findings na mapapatunayan namin ay makakatulong po sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng hustisya mula sa ating gobyerno. So itong quote nga po na binanggit ni Rizon Teberos, ayan po ang ginagamit ngayon ng kampo ni Kibuloy para hindi na po siya pumunta. Dahil nga ang sabi niya,
Whereas, considering that the crimes were committed within the territorial jurisdiction of the Philippines and considering that crimes are taking place, even the present as Kibuloy remains free to run the operations of KOJC, it is imperative that an investigation be undertaken within dispatch. Okay. So kasi ngayon ang sinasabi nila ngayon, hindi sila pupunta, 'di ba, diyan po sa Senado kasi nga meron na raw pong hatol. Si Rizon Taveros. Okay. So ngayon mga kababayan, ngayon binasa ko po ito. Binasa ko 'to. Kasi kung huliin nga po si Kibuloy, hindi po siya makukulong ng matagal na panahon. Ano lang din, saglit lang din. So ang sabi kasi dito, no, sa section 11, basahin natin 'to, sa contempt, no. The committee may punish any person for contempt by a vote of 2/3 of the members present. They are being a quorum, the following shall be grounds for citing any person in contempt. So ito po yung sa Senate, ito po yung sa Congress. Okay? So refusal without a legal excuse to obey summons. So andyan na po, pasok na po si Kibuloy diyan. So ang nakalagay kasi dito, ito yung malupit dito yung penalty. Okay? By a vote of 2/3, the members present, there being a quorum, those cited under section 11, paragraph EF, so ito na 'yan, no? Yan, okay? Shall be designated for a period not exceeding 10 days in the place designated by the chairperson or acting chairperson under custody of Sergeant of Arms. Okay. Di ba nakalagay, no? And shall be detained for a period not exceeding 10 days. So kung makukulong si Kibuloy, maximum 10 araw. Di ba? So wala na, tapos na, ganun lang. Kasi ang ano kasi dito, okay. Ang punto kasi dito mga kababayan, totoo naman na yung Senado at saka yung Kongreso hindi naman talaga korte yan. So napaka-limited lang din po talaga na pwede nilang ipataw na penalty. So ngayon, merong 10 days si Kibuloy. So kung sumagot man siya o hindi, palalayain din talaga siya. Pero ang malinaw dito mga kababayan, 'di ba? Kahit na 10 araw lang na makulong si Kibuloy at hindi siya sumagot sa mga tanong sa kanya ng Congress, tanggal ang prangkisa ng SMNI. Revoke ang prangkisa ng SMNI. Ay nang malinaw dito. So kahit na 10 araw lang na makukulong si Kibuloy kung sakali man, tuloy pa rin po yung kaso kay Kibuloy sa DOJ. So yun, good luck. Good luck na lang. Di ba? Pero abangan natin to kung paano siya hulihin. Ang tanong dito, papahuli ba siya? Di ba? Ayun ang tanong dito. At ang tanong dito, nasa Pilipinas pa kaya siya? Kasi pinagbigyan nila ng pagkakataon . Di ba? Nakita niyo yung sa Congress, di ba? Yung hindi na talaga mapigilan yung pag-aresto kay Kibuloy. Di ba? Nakiusap si Topacio, so na-delayed. So yung pag-delayed nga po na yon, posibleng makapaghanda si Kibuloy para tumakas. Posible lang naman. Hindi ko sinasabing tumakas na siya. So pwede siya nakapaghanda ng ganun. Di ba? O yun. So dyan po sa 464 po na nanonood. So sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to at dyan po sa Team Replays. So ano masabi nyo nga po dito sa kulungan ni Kibuloy? Di ba? Siguro kung homeless ako, papayag akong makulong dun habang buhay. Oo, libre pagkain, may aircon, may sariling CR, di ba? May sariling dining table, di ba? May dining room. May security pa. Pero dapat may kasamang amoy palmolive. na spiritual worker para kompleto na. Hindi. Ano yan, Erwin Lopez, yung abangan natin dyan ngayon, yung sa korte dito sa Pilipinas. Kasi, bago tayo magtapos pala, yung korte po sa Pilipinas, yung kinaso po kasi sa kanya is non-bailable. Di ba? Non-bailable.
So kapag lumabas po talaga sa piskal na merong probable cause, aarestuhin din po ulit si Kibuloy. Wanted siya ulit kasi meron siyang kasong non-bailable. So kapag non-bailable, di ba habang dinidinig yung kaso, nakakulong siya. O di ba? So yun mga kababayan, no? So sa team replace pa, comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, no? Okay.